Naranasan nyo na bang manakit yung inyong tagiliran? Dito, sa upper right abdomen. Akala natin wala lang yan, but it is associated pala sa ating liver. Kung ang liver natin na may disease. Kukwento lang ako, slight. During college days po, syempre galing ako ng probinsya, lumuwas ako ng Manila. Hindi ko kayang inumin yung tubig ng Maynila. Kasi, amoy chlorine, amoy burak. So, ang iniinom ko noon is soda. Then, syempre, hindi naman masarap ang soda pag walang chips, di ba? So, noong mga panahon na yun, mura lang ang maling. Mura ang sardinas, mura ang pork and beans pa that time, favorite ko yun. Then, yung corned beef. So, noong mga panahon na yun, puro ganyan lang yung kinakain kasi wala ka na rin namang time magluto at mamalengke. One day, bigla akong sinaktan ng tagiliran as in talagang super sakit. Since ang boarding house ko, San Marcelino, then Adamson. That time, walang tricycle naman dun eh. Wala ring jeep, so talagang lakad. Iniisip ko that time, siguro busog lang ako, tapos nagmamadali ang pumasok, naglakad ako. Pero dumadalas yung pagsakit. So, nung nagpa-check up ako, nalaman ko na mataas daw ang aking SGOT at saka SGPT. So, may sakit yung liver ko. So, mayroon akong fatty liver that time. So, tinanong ko naman ng doktor kung nagagamot. Yes naman daw, pero hindi ako nakakarating doon sa mga schedules. Nag-quit ako ng soda, nag-quit din ako ng chips, na wala-wala naman. Hindi na sumusumpong malimit. Ang malimit sumumpong sa akin noon is migraine. So, nung panahon na yon, inom naman ako ng meds para sa sakit ng ulo. Napansin na lang din ng mga classmates ko that time na madilaw yung mata ko. And then, may nakausap ako na meron din siyang fatty liver at he wasn't able na mag-abroad. Hindi siya nakapag-abroad dahil doon sa kanyang bagsak na medical exam because of fatty liver. So, pinaniwalaan ko na lang na ang fatty liver is not curable until such time na nagtitinda na nga po ako nitong mga supplements. So, iniinom ko rin. Tapos, nawawala na yung mga tagiyawat ko dahil sa supplements. Tapos, yung mata ko, hindi na talaga siya madilaw. So, yun na lang. Inisip ko, gumagaling ako ng gumagaling sa supplement. So, ito, ibibida ko sa inyo to. Paano ka nga bang matutulungan ni Altalumina? Ito naman ngayon ang bida ko. Kasi unang-una, meron siyang glutathione. Glutathione, nakakatulong siya sa pag-neutralize ng SGPT or SGOT. Malaking tulong din siya sa pag-flush out ng mga toxin. Number 2, meron siyang collagen. Si collagen po, meron siyang properties na tinatawag na glycine. Si glycine po ay mahusay din sa pag-detox at sa pag-i-aid ng mga cells doon sa ating liver. Kasi for example, meron kang sakit na fibrosis. Fibrosis po, pinatitigas nito yung liver. So pag tumigas yung liver natin, hindi yan magpapunction ng maayos. Ito, magaling din siya sa detoxification procedure. Number 3 is resveratrol. Ang resveratrol po ay nagmula yan sa balat ng grapes at saka doon sa oil, sa seeds. Kung isipin nyo, yung grape seed talaga, hindi lang po yan sa liver mahusay. Mahusay din po yan sa heart. Kung meron kayong build-up ng, like this one, this is a build-up of cholesterol crystal doon sa heart arteries na nagkukos din naman ng pagkakaroon ng inflammation doon sa heart. Ibig sabihin, kung may fatty liver, meron naman tayong tinatawag na heart enlargement. So, nakakatulong din yan sa liver, si resveratrol, kasi it improves glucose metabolism. So, next is vitamin C, sodium ascorbate. Alam naman na natin yan. Mother of all vitamins. Siya ay antioxidant. At lalong nakakatulong siya kung meron kayong sakit na hepatitis. Another thing, stevia. Akala natin ang stevia is purely para lang tumamis yung mga kape, juices, and also resveratrol. It has stevia. Stevia po, neutralizer din yan. At the same time, nakakatulong din po siya sa detoxification procedure. So, Altalumina. Hindi lang ito good for liver. It is also good for heart. Good for your skin. So, mag-comment ka dyan sa baba. Kung gusto mo, interesado ka doon sa produkto, nandyan yung link sa baba.